Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel. Kanina nung sinusukat ko po itong cabin air filter, kung kakasya dun sa loob, may na-discover po akong problema. Tignan po natin. So kanina habang tinitignan ko kung kakasya dito yung bagong bili ko na cabin air filter, napansin ko na basa yung flooring. Itong passenger side, basang-basa yung flooring niya. Ayan o. At nung tanggalin ko rito yung carpet, dito sa kanyang foam, basa siya. Lalo na dito sa ilalim. Ayan o, daming tubig. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung tubig na yan eh. Although, may dalawang bagyo na kasi na dumaan sa atin. Yung unang bagyo, hindi ko alam kung doon nanggaling to, baka nailusong ng anak ko sa baha. Tapos yung pangalawang bagyo, malakas din yon, baha rin dito sa amin. Possible siguro na merong butas kung saan dumaan yung tubig na yan. So ngayon, ang gagawin ko, tatanggalin ko yung carpet para maobserbahan ko kung saan nanggagaling yung kanyang tubig. Daming tubig. So dito sa driver side, wala namang pumasok na tubig. Dito lang talaga sa passenger side siya basa eh. Possible dito nanggagaling yung tubig. Kasi yung foam insulation na yan, diyan nagmarka yung mga tubig eh. Hanapan ko ng paraan para matanggal ko yung foam insulation na yan. And then, assembling ko muna. Balik ko yung mga upuan para ma-drive din namin. Magamit din namin muna. So pagka umuulan, i-observe namin pag nadadaan sa baha. May mga butas ba ako doon sa side na yon na pinapasukan ng tubig? Or ang iniisip ko rin kasi, di ba dito sa aircon natin, meron ditong para mag-circulate at saka para yung hangin natin kumuha sa labas. Yung kasing inlet ng hangin yan, actually dito yun eh. Sa side na ito, nahandyan yung kanyang opening sa loob. Meron dong nagko-close at saka nag-o-open. Kung sakaling sira na yung mga gasket nun, possible na pag malakas ang ulan ay tatagas yung tubig. At dito talaga sa area na to, ang bagsak ng tubig na yon. Ngayon, ang isa ko pa rin iniisip na pinanggagalingan ng tubig niyan doon sa tubig na nakikreate ng aircon. So mamaya check ko rin yung tubo niya para sa drain. Baka mamaya barado na, kaya imbis na sa labas tumatapon, dito sa flooring niya itinatapon yung tubig. Check ko muna to. Try kong alisin yung foam insulation. So yung foam insulation, tinititigan kong maigi, pinag-aaralan ko. Mahirap siyang tanggalin at parang kailangan alisin ko pa itong ating dashboard. Yung mga foam niya sa loob, iniisip ko nga rin kasi ikakat ko na lang dito kasi dito lang naman sa area na ito siya basa eh. Yung pagdating dito sa bandang itaas, tuyo na yan eh. So iniisip ko cut ko na lang ng cutter para makita ko kung ano yung nangyayari rito o kung ano yung pumapatak dito. Kaya lang, paano ko ibabalik? Wala akong pagtatalian or pagkiklipan. Sa tingin ko, hindi naman mahirap alisin yung dashboard nito. Ilang tornilyo lang din yung humahawak sa kanya. Try ko na rin munang alisin yung dashboard para mapag-isipan ko kung saan kong area tatabasin yung foam insulation na yan.
Tatanggalin ko yung insulation na ito, ikakat ko rito tsaka dun sa ilalim para at least maibabalik ko siya ng maayos na pwede ko siyang i-clip or itali uli. Naka-expose na ngayon tong aking blower para sa aircon. So kung sakaling may malakas na ulan, makikita namin kung saan possible na dumadaan yung tubig. So yan, malakas ang ulan at kita ko na kung saan nanggagaling yung tubig niya. Ayan o. Check natin maigi. So dyan pumapatak yung tubig. Pero dito nanggagaling sa pagitan ng mga labi. Natanggal ko ito kasi nagiging problema ito, dumadalo yung tubig dito. Yung mapapansin natin, tuyo itong itaas pero itong ibaba niya basang basa ito. Ayan o, basang basa ng tubig itong ibaba. Since tapos na kasi yung ulan, wala na akong way para makita ito, nag-recreate na lang ako gamit yung hose namin, yung garden hose. So papakita ko sa inyo kung paano at anong nangyayari pagka ini-sprayan ko yan ng tubig galing sa garden hose. So itututok ko yung camera dito sa area na to, tapos tignan nyo. Yan, pansinin nyo yung tubig niya. Lalo na dito, tignan nyo. Pumapasok yung tubig, Diyan siya tumatalon dito sa loob. Kung napansin nyo yun, dito malakas yung pasok ng tubig. Since meron siya ritong plastic na cover yung cover niya mas malapit dito. At kung papansin niyo yung design nito, ito kasi yung portion na papasok dyan. So ang didikit dito, ito, nakausli kasi ito ng konti. At siguradong tatama siya rito. Tapos yung nakita nyo yung tubig kanina na gumaganyan, kung nakadikit siya dito, definitely yung tubig nanunulay dyan kahit mahina yung ulan. Ngayon kung malakas, kita naman natin na kahit hindi siya manulay kasi yung tubig mismo tumatalon papasok sa loob. So ganito na lang ang gagawin kong remedyo rito. Pwedeng tabasan ko ito or pwedeng gamitan ko siya ng heat gun. Tapos ifo-fold ko yan pababang ganon. Nang sa ganon, yung mga splash ng tubig niya hindi na papunta dito sa loob, kundi diretso na doon sa flooring netong lalagyanan ng kanyang wiper. So tanggalin ko na ito, tapos gawan ko yan ng remedyo. Ginamitan ko lang ng heat gun uli, tapos binend ko lang siya, tapos balik ko na to and testing natin uli. Medyo lumayo na siya
at saka nakabend na siya papunta dun sa dulo. So check natin ha, tutubigan ko uli nung garden hose. Ayan, pansinin nyo yung splash ng tubig malayo na. So yan, hindi na yan papasukin ng tubig sa loob, kasi yung direction ng tapon ng tubig doon na sa kabilang side, hindi na malapit dito sa bunganga kung saan nandun yung ating plastic. Ayan o, malayong-malayo na siya. Nakita ko na yung problema niya, yun lang pala yun, yung cover dito sa kanyang para dito sa kanyang recirculation ng hangin. So kung sakaling naka-experience kayo ng ganito, at least may idea na kayo kung ano yung possible cause kung bakit papasok yung tubig dito sa loob ng ating interior. So ngayon naman, hindi ko na ipapakita kung paano ko ito ibabalik kasi hahaba ng gusto yung video natin. Basta ang gagawin ko na lang dito, lalagyan ko yan ng sealant bago ko ipasok sa loob. Gagamitin kong sealant dito yung pangbubong, yung elastoseal na clear, kasi mas matibay yon sa tubig. So sana para sa mga Wigo owners ay kung sakaling na-experience yung problema na na-experience ko kung wherein nababasa yung carpet, possible na ganito rin yung problema nyo. So again, sana may natutunan po kayo dito sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless.